Plano mo rin bang magsimula ng printing business mga tropa? Huwag ka nang mag-atubili pa. Bilisan mo na at sobrang dami na rin talagang nakaka-discover ng business na to at masasabi ko nga, etong business na to ay wala talagang lugi. At shoutout natin etong si Blue Flame Marlene, sabi niya dito, done subscribing idol. Salamat mga tropa sa mga nagsusubscribe dyan sa ating YouTube channel at lalong lalo na sa mga nag-aabil ng mga templates natin at sa mga nag-aabil din ng mga Canva Pro etc mga Adobe Photoshop at kung ano-ano pa. At sabi pa dito ni Blue Flame Marlene, dito daw niya nakuha sa YouTube channel ko yung mga tanong daw regarding sa mga pag-i-start ng business printing or yung mga details na kailangan niya para makapagsimula ng printing business. At salamat daw. Salamat din sa inyo mga tropa sa mga panonood ninyo dyan at sa mga pagko-comment ninyo. Talagang na-appreciate ko kayo sobra-sobra, lalong-lalo na yung mga nagko-comment. Di hamak na mas malaki yung pasasalamat ko sa inyo dahil nanggagaling din sa inyo yung mga usually na nagiging content ko dahil sa mga pagtatanong ninyo at yung mga tanong ninyo nagkakaroon ng kasagutan at mas marami pang nakakapanood at yung mga magko-comment dyan or may mga katanungan usually hanapin nyo na lang muna dito sa mga previous kong upload. Halimbawa may mga katanungan kayo tungkol sa mga printer, i-search nyo lang dito, hanapin nyo dito, i-type nyo dito yung mismong specific na tanong ninyo or i-scroll lang ninyo kasi sobrang dami ko ng mga content dito at sobrang dami ko ng mga nagawan ng content na usually yung mga nagsisimula, yung mga nagtatanong sa akin. Kaya naman talaga kung usapan lang na kung paano ka magsisimula ng printing business, talagang marami kang papanoodin dito sa video ko at talagang matututo ka step by step kasi lahat ng mga experience ko nilagay ko dito sa mga videos na to, shinare ko sa inyo dahil nung nagsisimula pa lang ako, wala talaga akong usually na napapanood ng eksaktong-eksakto yung itatanong ko masasagot kagad, konting-konti lang yung sumasagot sa akin nun. Kaya naman napagpasyahan ko na yung mga may nagtatanong or may mga usually na tanong ko dati, ginagawan ko ng content at may mga tanong nga na nagsisimula na hindi nila alam at alam ko naman, kino-content ko na para maraming mas makapanood at hindi lang yung nagtanong yung makakaalam ng sagot, no? Sana nagigets ninyo, no? Eto kagaya neto, no? No need na ba i-laminate yung iTech vinyl sticker plus original dye ink? Ayan, sinagot ko dito sa video na to. So, maraming nakapanood, halos 500 na rin yung nanonood. Isipin ninyo, isang tao lang yung nagtanong sa akin yan or sabihin na natin na 3 or 2 at ginagawan ko na ang video. Di mas maraming nakaalam nung tanong nung isang tao. Kaya kung nagko-comment kayo dyan, kung may mga katanungan kayo, huwag kayong maiinis or kung hindi ko kayo napapansin kasi sobrang dami na rin nagko-comment sa atin at mag-initiative ka na muna, siguro scroll mo muna dito kasi baka yung tanong mo malamang sa malamang naitanong na yan, scroll mo lang dito, hanapin mo lang dito, no? Ayan, kagaya neto, huwag i-turn off para hindi magbara ang printer kasi may mga vloggers na nagsasabi huwag daw patayin yung printer para daw hindi nagbabara and ginawa ko yon mga tropa, ganun pa rin nagbabara once na pigment ink yung gamit mo. So ayan, may mga nakapanood na rin, isipin nyo 3 or 5 yung nagtanong sa akin, 500 yung nakapanood, diba? Ganun lang mga tropa, no? So kung nag-comment ka dito, kung hindi kita masyado na replyan, nila-line up ko pa yon na gawa ng content. Sobrang dami niyan. And ayan, may mga nagko-comment din naman dito, talagang sinasagot ko rin yan isa-isa. Kagaya na ito ni Hans, sabi niya yung Epson 5290 tumataas na daw yung presyo. Ayan, napansin ko nga tumataas na yung presyo niya. So eto, kahit pa paano magpa-price check tayo dito sa video vlogs natin ngayong araw na to. Medyo eto muna yung content natin mga tropa, no? So ang Epson 5290 natin around 5,795 pa rin. Eto yung pinaka
pinaka presyo niya, and I highly recommend talaga na 100% sa online kayo bumili dahil may mga vouchers kayong magagamit. Lalong-lalo na ngayon, August, malapit na naman yung 8/8 na tinatawag, malalaki na naman yung discount na makukuha ninyo dyan. At kagaya ko, no, ang ginagamit kong printer Epson 5290, 13,000 siya mahigit. Pero 11,000 ko lang siya nakuha or na-purchase sa online kasi nga may mga discount or may mga vouchers talaga dito. Pero yung mga price niya dito, no, 15,000, 13,000 or almost 14,000 na nga siya. And napapansin ko medyo tumataas na talaga yung presyo nito. Kung medyo may budget ka, eto talaga yung pinaka sweet spot na printer kasi pwede siya sa pigment, pwede siya sa dye ink, and meron siyang scanner, meron siyang ADF na long, 'di ba? Pero kung medyo budget meals ka lang, mga tropa, yung saktuhan ka lang talaga yung pera mo, gusto mong mag-start ng printing business na walang masyadong sakit sa ulo na printer, eto talaga, Epson 3210, eto talaga yung pinaka 100% recommended. Although wala siyang long na scanner, pero bibihira lang naman yung nag-a-avail ng long na pinapa-scan or pinapa-xerox or photocopy. Meron din naman mga techniques paano mag-scan or paano mag-photocopy ng legal dito sa printer na to. Dati itong printer na to, nakabili ako niyan 7,000 lang. Medyo tumataas, syempre mas marami na rin nakakapanood ng mga vlogs natin, marami na rin nagsisimula ng printing business, lalong-lalo na yung mga nasa abundukan, yung talagang bibihira maabot or bibihira yung merong mga printing, talagang pumapaldo-paldo sila. Kaya ikaw, kailan mo pa sisimulan? Baka sobrang populated na yung printing business natin. And kahit na mangyari naman yan, sobrang dami ring estudyante, sobrang daming magpapaprint sa'yo hanggat may bata na nag-aaral, hanggat may eskwelahan, talagang papatok yang printing business. At hindi rin naman lang tungkol sa pag-ieskwela, yung mga souvenirs, nandyan naman yung mga side quest natin, Rush ID, di ba? Kahit na tapos ka na mag-aral, syempre kailangan pa rin ng ID, Rush ID, or kung ano-ano pa man, mga printing mugs, or kung ano pang trip mo, stickers, di ba? Nandyan, napakalawak ng printing business, kaya wag ka na mag-atubili pa. And mapapansin mo naman, tumataas na rin yung population natin dito sa printing. It is a good thing rin kahit papano, and bad thing, 'di ba? Yun lang ang magagawa natin, kailangan natin sumabay. So unahan mo na, 'di ba? Kung plano mo. So ito naman yung price check natin ng laminating machine. Ito yung mga una-una ko talagang pinamili or nag-start or dito ako nagkabuhay. Una, syempre isang printer and laminating machine. Yan lang talaga yung pinaka magka-tandem. And the rest is history na, mga tropa. So sunod-sunod ka nang bumili niyan, gunting, kung ano-ano pa, mga bond paper. Pero ito yung pinaka fundamentals talaga, laminating machine at printer. Ayan yung pinaka magka-combo dyan. Ako, mga tropa, hindi ko kayo mai-recommend na bumili ng mga ganito, yung mga maliliit or yung mga tigfa 500 lang na laminating machine, kasi ang kaya lang yan i-accommodate yung mga maninipis sa hot laminating. Yung film niya hanggang 100 something lang yung kaya niyang i-laminate. Pero yung mga 250 microns, hindi niya kaya. Kailangan talaga heavy duty para mas matagal yung inyong lifespan ng pinaka laminating machine, kasi syempre hindi ka bibili. If you buy cheap, mga tropa, ako naniniwala talaga ako sa kasibihan na ganito, yung if you buy cheap, you will buy twice, no? Ewan ko, basta yun yung pinaka catch doon, or ayun yung pinaka quotes. Kasi meron akong tropa dati, no? Or as in, sabihin na natin na online friend dito, sa kanya ako nagpapaturo ng photoshoot, mga ganyan. Sabi ko dati, wala pa akong pera pambili ng tripod, eto muna yung bibilihin ko, yung mumurahin, hanggang sa ang dami kong nabiling mga tripod na mga mumurahin, na dapat pala inipon ko na muna kahit papano. Ayun, hanggang sa nakabili ako ng tripod na tig 3,000, 'di ba? Na okay naman kaysa yung bibili ka ng mga tig 300, tig pa 500, dun ka na sa pinaka at least tatagal talaga, 'di ba? Sa laminating machine ngayon, no, 1,600
'Diba? Usually ganyan, yung sa akin parang mga 1.7 ko ata nabili. Eto, ganitong klase, ayan o, yung mga ganyan. Opicom yung brand. Kasi during that time, nung bumibili ko ng laminating machine, sobrang sikat nung QWAF and ang dami ko ring nakikitang mga bad feedback. Etong Opicom, para siyang low-key na quality. And ayun, so far so good. 7 years ko na siyang gamit and nasa sa inyo kung gusto nyong eto yung bilihin na laminating machine. Talagang hindi kayo bibiguin neto. Pero depende pa rin siguro sa paggamit ninyo. Kung marunong kayong gumamit, and may mga tutorial din ako kung paano gamitin yung mga machine, mga printer, as in basic to basic. Mga tropa, nandito iisa-isahin mo lang. Kung titignan ninyo mga tropa, no, ang dami ko na palang vlogs dito. Nagulat ako, ang dami ko nang nagawang content. Halos mag-1,000 na yung uploaded videos ko dito. Ayan, no. So kung tatanungin nyo naman kung yumaman na ako dito sa pagbablogs natin, malabong malabo yan dahil barya-barya lang naman yung kinikita natin dito sa pagbablogs natin. Pero syempre, gusto ko lang naman talagang i-share sa inyo yung mga natutunan ko at para hindi kayo mauto. Yun lang naman yung pinaka-point ko Kaya gumawa ako ng vlogs dito. Alam nyo naman na siguro kung sino yung sinasabihan ko na para hindi kayo mauto, 'di ba? Kaya naman lagi kong binabanggit yung mga tunay na presyo, kung saan kayo bibili, para naman hindi kayo nagogoyo na bumibili kayo ng mga package. Pagka sinabing package mga tropa, usually dapat makakatipid kayo diyan. Siguro naman nag-grocery kayo, namamalengke kayo, 'di ba? Or kung bumibili kayo online or pag pumupunta kayo sa mga malls, alam nyo yung mga package, dapat makakales kayo ng price. Yung mga package na binibili ninyo mga tropa, nagpapauto kayo, mas mahal yung binibili. Package na nga Ibig sabihin package, mas makakales ka dapat, 'di ba? Mas napapamahal ka. Di bilihin mo na lang ng solo-solo sa iba't ibang merchant, 'di ba? Kaya lagi kong binablog or pinapakita sa inyo yung mga price check talaga. Yun yung pinaka-point ng vlogs natin, ng channel natin, yung hindi kayo mauto. Yun lang talaga mga tropa. Wala nang iba pa, at syempre, sana natututo kayo sa mga bawat video na ina-upload ko. At least you learn a thing or two, 'di ba? No, kahit pa paano. Kung may mga iba pa kayong katanungan, comment nyo lang dyan. Dito na muna natin siguro tapusin yung vlogs natin. Medyo tinatamad-tamad akong mag-contents ngayon. And siguro baka i-upload ko bukas or hindi ko masyado sure. Gumawa ako ng button pin and medyo sinipag ako ng time na yon. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa or kung paano or magkano rin yung bentahan, mga ganyan, or kung paano gumawa ng design. Abang-abangan nyo na lang, no, kasi matagal na rin akong gumagawa ng button pin. Medyo nakakatamad lang din talaga. I mean, nakakatamad i-vlogs kasi ang haba ng proseso rin Yung pagod din nakakatamad. Pero anyway, i-share ko sa inyo, no, konting tiis lang, and kagaya nung promise ko sa inyo kung paano makakakuha ng pinakauna ninyong customer. I-share ko sa inyo kung paano rin ako nakakuha ng una kong customer. At take note, no, hindi ko naman siya totally kakilala. Pero as in, bago kayo dapat magsimula ng printing business, meron na kayong mga prospect or kung sino yung mga possible ninyong bentahan. Unang-una dapat nasa mindset nyo na yon. Syempre, at kung ano yung una ninyong i-cater na mga printing, di ba? Para malaman nyo na rin kung sa mga set of friends ninyo, kung merong possible na target or possible na customer, ganon, no? I-share ko talaga sa inyo yan, mga tropa. And syempre, sa mga gusto mag-avail ng templates natin, message lang kayo sa ating Facebook page, or kung kailangan nyo ng Canva Pro, message lang. Like, share, and subscribe. Lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.